everyone! It's December 4. It's a Thursday. So, natin si Bunso. Dito na tayo sa bahay. Actually, bahay ito ni Stewart, ng ating neighbor. And nandun siya ngayon sa Gold Coast. Meron silang camping kasi birthday ng apo niya. So, sabi niya sa akin, linisan ko daw yung bahay niya. Kaya, magkaka-sideline na naman tayo. Tingnan niyo naman ang dumi ng bahay niya. Ayan. So, marami akong gagawin. Baka gawin ko yan ng 2 days kasi hindi ko yan kaya ng biglaan. Sasakit yung likod ko. So, kukuha lang ako ng walis ting-ting or walis kasi yung walis niya dito hindi maganda. Mabigat siya. So, tapos, ang balik niya is Monday yata ng tanghali. Kaya kailangan ko yan magawa. Busy ako later ng hapon dahil may meeting kami. Darating yung coordinator ni Richard. And then, bukas, yun, baka matuloy ko yung paglilinis ko tomorrow. Hindi nga ako nakapag-walking ngayon kasi 6 o'clock yung pasok ni Bunso. Dire-diretso na ako ng gawa. Nagpunta ako ng chemist, then uwi na. Tapos ito na mag-start na ako kasi naglaba pa ako. Tapos nagsampay. And yun, next week, magiging busy na lalo dahil paalis na tayo. Uuwi na tayo ng Pinas by Saturday ng gabi na nandun na tayo or madaling araw ng linggo. And then, tuloy-tuloy yung lakad ko for a week. So, kita-kits kasi sa Saturday meron kaming get-together ng aking mga craft day, mga girls. Meron kaming early Christmas party na yung para sa grupo lang namin. So, yan, meron kaming exchange gift and sana, essential yung mga exchange gift namin, halagang $15 lang. Pero, masaya pag nag-o-open na ng gifts kasi minsan nagkakapareho, di ba? Isa lang yung binibilhan. So, yun. So, kuha lang ako ng panglinis dito sa labas and then, start ko na yung, siguro sa kitchen muna ako bago ako magkwarto. So, I'll see you later kasi susunduin natin si Bunso. And may meeting pa pala kami kasi darating si Tina before lunch or lunchtime. So, tsaka ako makakaalis. Bala ko sana pumunta ng Aldi bilhan ng mga pagkain yung pusa dito sa labas. Kasi sila laki meron pa naman until Sunday yata yun. So, yun. And problemado na tayo kasi pag uwi ng Pinas, wala naman tayong gagawin doon kundi magpahinga, mag-enjoy. Kahit wala tayong pera. Gusto ko lang madalaw yung aking parents na magkasama na ngayon sa libingan and at the same time makita yung apo ko at ang mga kapatid ko. So yun. And so, I'll see you later. Ang daldal ko. See you later, guys. Sa kwarto ni Stewart and unuuna ko tong kwarto niya kasi ito yung talagang kailangan linisan. Daming alikabok at the same time mga langaw na na-stay doon sa kanyang mga bintana. Tapos yan, purong-puno talaga ng alikabok kasi talagang hindi naman to nililinis. Ako lang talaga yung naglilinis dito. Hindi naman siya kumukuha ng cleaner. So, ayan, buong araw ko tong ginawa. Buong araw, mga 2 hours ko tong ginawa. Itong kanyang room kasi ang kapal talaga ng alikabok sa mga bintana. Dito na tayo sa Aldi. Ang dilim. Magbili lang ako ng pagkain ng mga pusa at saka ng sana makabili ako ng buhangin. Kasi wala na. Last na yung buhangin na sinalin ko ngayon. Tapos yung pagkain nila reindeer. Yung ating mga pusa sa labas. Lalaki abot pa yung hanggang Sunday. Di ko makabili ako ng tubig. Konti lang yung ating budget. Wala si Bunso. Need natin isoli yung trolley kasi sayang yung $2. Sayang yung $2 pag hindi mo sinoli. Tungkit. Diba? Pag di mo yun kinuha,
hindi ka hindi mo makukuha to. Ito, hindi naman to $2, pero ito ng ano, Aldi. Pero sa lahat ng trolley, pwede to. Like yung sa Coles or sa iba. Tipid. Dito tayo sa McDo, umorder ako ng fries saka drinks lang sa amin ni Bunso. Huwag maaga siya lumabas, at least may merienda na. Mag-cereal lang kasi ako. Dito na tayo sa work ni Bunso. Nantay na lang natin siya. Ano na, past 2 na. Kailangan, sabi ko sa kanya, kailangan 2:30 makalis kang dito. Kasi may meeting ako ng 3:30 dun sa coordinator. Kami ni Richard. Order ako ng fries tsaka ng ano, inumin. Ang init kasi grabe. Bakit? 30 degrees lang. Pero yung singaw, pag lumabas ka pinatay mo yung aircon, napakainit, nakakasunog ng balat. Sana lumabas agad si Unso. Pag may car na nakaparada dito sa, yan, yung left side na yan, sa may-ari yan, yung kotse na yan. Kasi yung may-ari lang daw yung matigas ang ulo. Hindi nagpa-park talaga sa parking. Ganun sana kung malakas-lakas ako tapos nalaman ko na merong ganitong ano rito, yung applyan. Baka nung pagdating ko pa lang nag-apply na ako. Siguro marami na akong iipon ngayon. Iipon talaga, asip na makakaipon. Nakalaan na kay Bunso talaga. Kasi nung dumating siya talagang nag-ikot kami. Inisa-isa namin yung... Tsaka laking tulong din nung mga kaibigan namin na Pilipino kasi nag-refer sila kung saan kami pwede mag-apply. Eh dito magkatabi, itong Australia tsaka yung Macadamia Australia. Kasi yung Macadamia, hindi tumawag sa kanya, itong Australia lang. Tapos yung dinaplayan namin sa mall na milk tea, may interview sana siya kinabukasan, kaso nga tumawag tong Australia. Kaya sabi niya, nakapag-start na pala siya nung tumawag yung sa mall. Kaya sabi niya, wag na lang kasi sayang naman daw yung kanyang pinasok na dito. Kaya yun, nagtuloy-tuloy na siya. Tapos hanggang makasundo na yung mga katrabaho niya. Kaya nawili na siya. Ayaw na niya umalis dyan. Tsaka ano kasi si Bunso, masyadong mahiyain. Napaka-introvert na tao. Kaya maigi na rin yung ganyang work. Nakatago siya. Hindi siya exposed sa maraming tao. Kaya nakakatagal din siya kahit papaano. Kabaliktaran ko kasi yan. Kung ako naman medyo walang hiya, yan napaka-nahiyain. Pero kung ako mabait, yan maldita. Problema ako sa ngipin ko, parang yung gums ko namamaga. Kaya kailangan ko magpa-check up. Dapat pala nag-follow up ako dun sa dentist. Kaya lang, sumakit naman to ngayon lang. Kasi yung dentist ko last August pa yun, diba? Birthday ko yun. Kaso yun nga, sumakit siya nito lang, November na. Ay, November. End of November siya sumakit. Kumikirot-kirot na siya. Yung parang gums ko, pero dito sa left side, sa upper part, masakit siya pagka kumakain ako. Kumikirot siya. Bunso din gusto magpalinis ng ipin kasi nga tagal-tagal na din yata yung hindi niyang linis ng ngipin. Dito kasi mahal, nasa 200-300, so magkano din yun, kulang-kulang 10,000 din. Kaya ayaw niya magpalinis, sayang daw yung pera niya. Baka pag uwi namin makapagpalinis siya, makapagpa-schedule siya ng linis. Sabi ko sa kanya, pagdating mo palang pa-schedule ka na para bago tayo umalis nakapaglinis ka na ng ngipin. Ganyan, sa postal nagde-deliver ka lang ganyan, dry tapos deliver ka lang kasi nagbubuhat. Yun lang ang problema ko kasi yung pagbubuhat. Lalabasan na sila pero sila Bunso wala pa, yung ka-team ni Bunso wala pa. Parang sa fresh yata yung galing yung iba.
bukas magbebenta ako ng bote kasi marami ng bote doon, tsaka pandagdag din yun, sayang. Baka maka $20 na rin ako doon. Hindi kasi ako namulot, puro ano lang yun, yung konti lang yung pulot natin sa kalsada doon. Puro stock lang yun sa bahay, kaya konti lang siya. Kaya na nakatambak na sa ano, sa garahe kasi marami-rami ng basura, kaya kailangan na natin bawasan. Tsaka para walang basura pag alis namin. Tapos daan na rin ako kay Neri bukas kasi bibili ako ng sweet mango at saka yung pinabibili ni Mona na ano, cornic, boy bawang. Tagal ni Bunso, pa din mag ano kami ng nito biyahe kasi 3:30. Ano yun eh, si Shuana dumadating yung bago mag 3:30, kaya nandun na yun ang mga 3:15, 3:20 nandun na yun, kaya sana mauna kami kasi si Richard lang sa bahay, wala siyang support, tapos si neighbor wala sa bahay, kaya ayun. So antayin na natin si Bunso, ano na 2:20 na, 2:23, sana lumabas na agad. Grabe guys, oh, saktong alas 3 lalabas si Bunso kasi ngayon pa lang lumabas yung mga kasama niya. Nalilate kami ng ano, 20 minutes siguro. Yung mga kasama niya nakalabas na siya, wala pa din. Masyado kasing mabait yun. Pagka ano, maglilinis pa yun. Lalabasan na sila. Ano yan, sunod na siya. 3 o'clock. Tayo na lang natin at tayo babiyahin na. Sabi naman ako kay Shuana, kaya lang baka hindi pasahin. Yung mga ganun talagang tao, busy. Bihira late na magbasa ng, ayun na siya. Late na magbasa ng mga message, kaya pag may emergency, hindi agad nababasa. Tulad niyan, walang ano. Yan na, uwi na kami guys. See you later. So guys, yan, natapos ko na yung room. Ano na lang, map na lang kailangan kong gawin dito. At saka tong salamin. So okay na. So nakauwi na din tayo. Natapos na din yung meeting namin. And ayun, nangamusta lang naman yung aming coordinator. And yun, ano lang kami, siniguro lang niya na talaga may tatao habang wala ako na bantay kay Richard. And yun, punta rin siya next month para bisitahin si Chard, kaya yun, okay sa akin yun. So ito, baka tomorrow again, pagod na ang lola niya. Magmamap na lang ako, ayusin ko lang itong map. So tatapusin ko na yung vlog natin for today, and I'll see you again next time. Sana hindi kayo magsawa sa support. And don't forget to comment below. At saka sa mga baguhan po, don't forget to click like and subscribe. And I hope to see you again next time. Thanks for watching. Thank you very much. Bye for now. Subscribe to JLo Cyril Pinay Living in Australia channel to stay updated on her videos. Long live JLo Cyril! Long live!